tingnan natin yung ibang pa natin dito, yung mga latest ni attorney. Yusek Castro binara si Leviste. Bakit naman? Yusek Castro binara si Leviste. Sinabi nito na babiyahe siya na ibang bansa dahil pinakiusapan siya ng administrasyon. Oh, kasalanan ba ng administrasyon niya? Nako, decision yan. Ano ba? Ano dito? Lacson? And then, wag yan. Mga pro-Duterte na maneuver niya, bigong-bigong mababaligtad si Ligarda kanina. Oh, mahaba yan, 30 minutes. Ito na lang, maiksi lang tayo, 8 minutes. Oh, Yusek Castro. Teka lang, yung soundtrack natin, bawasan natin. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa Rabidal, punto. shout out for Rabidal. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Agree, LCD. Punto, diretso. Maraming nagtatanong sa akin, anong take ko dito sa binira na naman ni Yusek Claire Castro? Binira na naman si Congressman Libeste. Paano binira? Ay, ang sabi kasi ni Leandro Libeste, kaya daw siya babiyahe sa 168 na bansa ba yan? Ay, 168 na araw. Halos 6 na buwan. Pupunta siya sa 90 na bansa. Kaya daw siya babiyahe kasi may representative daw ng administrasyon lumapit sa kanya. Kinumbinsi siya na itigil na yung mga expose niya, yung paglalabas niya ng mga Oops, ano nangyari? Harang. yung mga anomalya, yung mga proyekto ng mga kongresista, mga senador at mga executive officials. Pinapatigil na daw siya eh. May tao daw galing sa administrasyon. Kaya nag-decide daw siyang magbiyahe na muna. Ang sa kanya, ang instruction sa kanya, itigil na ang ginagawa niya. Kinausap din daw yung kanyang nanay para pagsabihan siya. Kaya ang niya daw, nag-decide siyang magbiyahe na muna. Pero sabi ni Yusek Claire Castro, hindi totoo yan. Pero speaking of Congressman Leviste, Yusek, matanong na rin namin po ang reaksyon ng Malacanang dahil nagre-request daw po pala si Congressman Leviste ng 5-month travel authority. Siyempre si Congressman Leviste, medyo naging key personality na rin po siya dito sa issue ng flood control dahil ang dami po niya mga nilabas na mga statements at even mga documents. Ano po ang reaksyon niyo dito, ma'am? Magbabakasyon siya 5 months. Ba? So, well, public servant siya. Tama ba yun? Nasa kanya yan. Kung gusto niya magbakasyon ng mahigit 5 months, it's up to him. Hindi naman po namin hawak, hindi po hawak ng executive ang kongreso. So, kung gusto niya magbakasyon, decision niya yun. Wala namang nag-uutos daw ba, ma'am, from the administration na siya ay magbakasyon o tumahimik muna? Yun kasi sinabi niya, merong, if I'm not mistaken, merong nagsabi sa kanya from the administration parang to take a break muna. Parang hindi yan ang pagkakadinig ko, Victoria. Ang nadinig ko sa news, sinabi daw ng kanyang ina. Ba? Tama ba ako, Christian? Parang pagkakadinig ko, yun ang sabi ng kanyang ina. So, wala siyang personal knowledge. So, definitely we will deny. At hindi yan totoo. Dahil kung yan talaga ang gusto ng administration, di ba dapat noon pa? Nung kasagsagan pa. Saka sinabi niya, de facto martial law tayo eh. Bakit siya pakikiusapan? Diba? Ito ma'am, sabi niya... Nasa personal knowledge doon. Opo. Ito ma'am, sabi niya, I asked for the travel authority upon the request of representatives of the administration who asked that I go abroad. May kasunod pa yan. Okay, he added that the request was made to his mother. At yan yung nasabi ng kanyang ina. Parang kumbaga ay parang ipinarating sa kanya through his mother, Senator Loren Legarda. Pero that's why. He has no personal knowledge to talk about that. So, ang mangyayari niyan, ang tatanungin dyan, si Senator Loren. Diba? Paano ko sabihin kung hindi totoo? Hindi naman yan, nanay niya hindi nagsasabi ng totoo. I guess. So, yung mga gitong klase mga salita, ito nga sabi ko nakakatawa at sayang yung oras namin para siya ay tugunan. So, it's up to him to prove that, pero on our part, hindi yan totoo. Hindi totoo yan.
Ano naman pakialam namin sa biyahe niya, sabi ni Yusek Claire Castro. Wala naman daw pakialam ang Malacanang sa lakad ni Libeste. Agree. Oh, nag-iimbento lang daw si Libeste. Hindi daw totoo yung sinasabi na yan ni Libeste na nakialam ang Malacanang. Kinausap siya para tumigil na. Oh, magbiyahe ka na lang sa ibang bansa. Hindi daw ganun. Wala daw. Yan. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, Shout out. Nelly, shout out. ano naman ang bakit naman namin siya papakialaman sa biyahe niya? Kung gusto niyang bumiyahe, babiyahe siya. Hindi dahil sa inorderan siya na bumiyahe. Kaya uminit na naman itong si Yusek Claire Castro dito kay kay Libeste. Lalo nag-iinit itong dalawang ito eh. Nag-iinit itong dalawang ito. Pero sa totoo lang naman. Sa totoo lang ano ito? Itong si Libeste, natakot na ito. Na-realize niya na ngayon na yung kanyang pinasukan, yung sabi kasi sa kanya ni Senador Ping Lacson, huwag kang bara-bara eh. Ay ang lumabas, bara-bara nga eh. Ang lumabas, bara-bara. So ngayon, nararamdaman niya na ngayon yung pressure sa kanya. Yung mga negosyo niya, nanganganib na. Kahit nga yung bininta niya kay Manny Pangilinan sa MGen, hinahabol pa rin ng baka madamay pa. Kaya nagpapasiguro na si Manny Pangilinan, yung sa Meralco. Inalis na nila, pinaresign na nila si Libeste sa mga korporasyon na hawak nila Pangilinan. Mayroon pa kasi mga posisyon na hawak si Libeste kahit minority na lang. Member pa rin siya ng board of directors. Naglilinis papasiguro na si Manny Pangilinan, baka tayo ang tamaan nitong mga Pero sinabi na kasi ng Energy Regulatory Commission, hahabulin talaga si Libeste, yung mga korporasyon niya na magmulta, 24 billion pesos. Kaya hindi daw pwede yung mga palusot na ibang korporasyon naman yun, ibang ano daw yan, pareho lang halos yan, kay lahat naman yan, kay Libeste. Nag-create lang ng iba-ibang korporasyon para makasan ang kanyang mga obligasyon. Pero sabi ng ERC, hindi uubra yung mga layering na yan ng iba-ibang mga korporasyon. Mananagot, magmumulta at magmumulta, 24 billion. Ang malala dito, nag-alok daw, 80 million lang. Nag-alok daw ang kampo ni Libeste na, sige, ariglo na lang, settlement, 80 million. 24 billion ang penalty sa'yo, aariglohin mo sa 80 million. Kaya medyo ramdam na talaga ni Libeste na namumroblema na siya. Namumroblema. Kaya siguro sinabihan ng kanyang nanay, umalis ka na muna. Kasi mag-iimbestiga na ang Kamara eh. Yung House Committee on Legislative Franchises, mag-iimbestiga na eh. Ano ang iimbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises? Di ba binigyan siya ng prangkesa yung sa solar para sa bayan? 25 years ang binigay. Tapos hindi naman nag-operate. Ibig sabihin, binigyan ka ng prangkesa, pribilehiyo na nga yung binigay sa'yo. Tapos hindi mo naman inoperate yung korporasyon na binigyan ng prangkesa. Ano yon? Magpapaliwanag talaga yon itong si Libeste sa bagay na yan. Kaya kaliwat kanan ngayon ang problema niya, tatakasan ito para lumabas na siya, hindi kahiya-hiya. Ang pinapalabas niya, pre-nature siya ng Malacanang. Kinausap siyang lumabas na muna ng bansa. Yun ang palusot ni Libeste. Pero mahirap magano yan. Mahirap paniwalaan yan. Tama si Yusek Claire Castro. Tama. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Salamat, Attorney Enzo. OMG, Rimulya, pwede